Hanggang dibdib ang bahang idinulot ng malakas na ulan sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City. Sa kuha ng CCTV, mag-aalas 5 ng hapon kahapon nang biglang tumaas ang tubig sa bahagi ng Don Manuel Street. Ilang residente rin ang lumusong sa lagpas-tuhod na tubig sa Santo Domingo Corner Calamba Street habang inaanod ang mga lumulutang na basura. Sa bahagi ng Calamba Corner Don Pepe Street, isang lalaki ang lumusong sa abot dibdib na baha. Kanina naglinis sa kalsada ang ilang residente. Ngayong hapon may thunderstorm sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ang iba pang balita, kaugnay ng lagay ng panahon, abangan maya-maya lang. Magandang hapon po. Direkta nang inatake ng Amerika ang Iran at 3 nuclear facility ng Iran ang binomba ng US military ayon kay President Donald Trump. Kabilang dyan ang pasilidad na dahil nasa ilalim ng lupa ay tinarget ng bombang kayang bumaon at sumabog sa ilalim na Amerika lang daw ang meron. Nakatutok si Mav Gonzalez. The U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Hindi pa man tapos ang sariling deadline para umaksyon sa hidwaan ng Israel at Iran, inihayag na ni US President Donald Trump na binomba ng Amerika ang mga nuclear facility ng Iran sa Fordo, Natanz at Isfahan. Base sa ulat ng isang local media, sinabi ni Trump na 6 na bunker buster bombs ang inihulog ng militar sa Fordo, habang ang iba pang nuclear sites pinuntirya ng 30 Tomahawk missiles. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Isang di nagpakilalang US official ang nagsabing nagpalipad sila ng B-2 bombers, ang jet fighter na kayang magdala ng mga bombang bumabaon sa lupa para mapasabog ang mga underground facility ng Iran. Banta ng Amerika sa Iran, kung hindi ito titigil sa mga pag-atake sa Israel, hindi dito nagtatapos ang pag-target nila sa ibang pasilidad ng Iran. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Nagpasalamat naman ang Prime Minister ng Israel sa Amerika. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. President Trump, I thank you. Naalarma ang Secretary General ng UN sa anyay banta sa kapayapaan at seguridad sa iba't ibang bansa. Panawagan nila sa iba pang bansang kasapi ng UN na pahupain ang tensyon. Nagpahayag din ng pagkabahala sa aksyon ng Amerika ang iba't ibang bansa. Habang ang grupong Houthi sa Yemen na kampi sa Iran, nagsabing handa silang gumanti. Ang Iran palaban pa rin. Gumuhit sa langit ng Jerusalem at West Bank ang mga bakas ng Iranian missiles. Pero ayon sa kanilang Prime Minister, lubhang mapanganib ang nangyari. Sumulat na sila sa UN para kondenahin ang ginawa ng Amerika na anila paglabag daw sa UN Charter at International Law. Giit ng Iran, ang kanilang nuclear program ay para sa kapayapaan. Pero naniniwala ang Israel at Amerika na puspusan ang nuclear weapon program ng Iran ayon sa defense analyst at profesor na si Dr. Renato de Castro. Ang issue ng Amerika ng Israel, bakit ka nag-enrich ng uranium? Kasi pag nag-enrich ka ng uranium, ginagamit mo na yung mga, kumbaga yung nuclear, yung component na para mo gagamitin sa bomba. Sa isang social media post, muling nagbanta si Trump na anumang pagganting gagawin ng Iran ay hihigatan ng puwersa ng Amerika. Ayon sa mga defense analyst, ginawa lang ng Amerika ang sarili bilang target. Sabi pa ng defense analyst na si Dr. Renato de Castro, sa puntong ito, walang katiyakan kung ano pang bansa ang maaaring madamay. War is in the realm of uncertainty. Pag inumpisahan mo na talaga yung gulo, hindi mo malalaman kung paano magre-react yung kalaban mo at sino yung papasok. Pero asahan na raw na maaapektuhan nito ang mga OFW pati na ang presyohan ng petrolyo. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok 24 oras. Nakuna na video ang sinasabing pagpapasabog ng isa sa 3 nuclear facility sa Iran na tinarget ng pambobomba ng Amerika.
May tila kumislap din na nakita sa kalayuan. Kuha ito sa Isfahan, kung saan ang isa sa 3 nuclear facility ng Iran na pinasabog ng US military. Hindi pa maberipika ng Reuters ang petsa ng nakunang video. Pero tumaraw ito sa mga lokasyon sa Isfahan. Magpapatawag ng pulong kagnay rito ang International Atomic Energy Agency. Wala pa naman daw silang nadidetect na mataas na antas ng radiation matapos ang pag-atake. Kahit umiiral ang Alert Level 3 o voluntary repatriation sa Israel at Iran, may mga OFW sa Israel na nagdadalawang isip umuwi sa kabila ng panganib. Nakatutok si JP Soriano. Sa pag-ulan ng long-range ballistic missiles ng Iran sa Israel, nadamay ang hotel sa Tel Aviv kung saan nagtatrabaho ang mga OFW na sina Ann at Michelle, hindi nila tunay na pangalan. Sa amin, Diyos, ayun na yung mga sunog. Oh. Uy, andeng! Sunog? Tingnan nga yung kwarto natin. Diyos ko, Lord. Kwarto mo din? Oo, di na kami. Ewan ko, siguro, di ako makapasok eh. Matapos magtago sa bomb shelter, tumambad sa kanila ang epekto ng pambobomba. Ay, Diyos ko, Lord. Bumagsak yung elevator! Ha? Ayun, oh! Nabasa? Nung time po na sumabog, nandun kami sa shelter. Narinig namin yung kalabog, nakita namin yung pagyanig ng dingding, ng kisame, yung alikabok. Sa kabila, baka po pwede pa lumusot-lusot. Doon na namin nakita kung gaano ang sira na nangyari sa tinitirahan namin, na doon na kami talaga kinilabutan ng sobra. Nagbabagsakan pa! Ang mismong embahada sa Israel sa Pilipinas, first time ding nadinig ang matitinding pagsabog sa nakalipas na maraming taon. Yung foundation ng embassy, yung Chancery Building, na medyo yung parang nag-vibrate, no? So, since June 13, ngayon lang namin naramdaman yung ganun na may impact. Opisyal nang isinailalim sa Alert Level 3 ang Israel at Iran, bunsod ng mahigit 1 linggo na nilang gantihan ng airstrikes. Voluntary ang pag-uwi ng mga Pinoy kapag Level 3. Pero ang mga hotel worker na nakausap ng GMA Integrated News, hindi pa raw muna uuwi. Pag umuwi ka ng Pilipinas, makakatanggap ka ng halaga, sabihin na natin na 150,000. Ilang weeks mo lang siya magagamit, mag-a-apply ka pa ulit. Saan ako kukuha ng source? Saan ako kukuha ng panggastos ko? Kung sakali raw na itaas sa Alert Level 4 o mandatory repatriation ng status sa Israel, may panawagan ang mga OFW. Yung issue na meron kaming employer na pwedeng ma-applyan agad. Ang Pilipino namang kritikal at naoperahan, nasa ICU pa rin at kailangan ng isa pang operasyon kapag naging stable na ang kondisyon ayon sa embahada sa Tel Aviv. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Sa biglang buhos ng malakas na ulan, muling nalubog sa baha ang ilang lugar sa Metro Manila. At ang ilang residente nagbangka para makatawid. Nakatutok si EJ Gomez. Dulot ng malakas na ulan, malawakang baha ang naranasan sa Maynila kahapon. Ang Espanya Boulevard nagmistulang ilog. Dahil lampas binti ang baha, ang ilan sumakay na ng bangka. Umabot yan hanggang sa Dapitan Street. Sa Maceda Street, gutter deep ang baha. May iba ring sinuong ang baha sa Kundiman Street sa Sampaloc. Yung mga tao po, naglakad na lang sila. Nabuhat-buhat nila yung mga sapatos nila. Yun, kasi yun, basang-basa po talaga sila. Sa Kundiman Street, marami po ang mga pinasok ng baha, kasama po dito yung bahay po ng mga officials. Ang residenteng ito, inangat ang mga gamit para hindi mabasa ng baha. Kabi-kabilang traffic ang dinulot ng baha, gaya sa Dimasalang Street, sa Laon-Laan Road at Maria Clara Street. Sa Espanya, halos bus na lang ang dumaraan noong kasagsagan ng malakas na ulan. Wala, apektado po talaga kami kasi hindi kami makapamasada. Sobrang traffic, halos hindi na gumagalaw.
Ang traffic umabot hanggang mag-aalas 11 kagabi, gaya sa Blumentritt. Ito yung kahabaan ng New Antipolo Street sa Tondo, Maynila, kung saan umabot daw hanggang sa tuhod ang baha ayon sa mga residente. Kita sa aking gilid ang mga basura na naglitawan noong kasagsagan ng baha. Inabot po hanggang tuhod po. Then ito nga po yung mga basura, naglabasan po ma'am. Tapos yung mga dagarin po, ayun nga, nakakadiri, nakakasuka. This month po actually nag-declogging. Bali meron naman po tayong weekly clean-up drive po. Tapos parati pong pinapaalanahan po yung mga residente po na huwag basta-basta ng mga kalat or magtapon po sa mga drainage. Pasado alas 10 ng gabi nang humupa ang baha sa Maynila. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, 3 weather systems ang nagpapaulan sa bansa ngayong araw ayon sa Pag-asa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ang nagdadala ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms sa Davao Region at Surigao del Sur. Habagat o southwest monsoon naman ang nagpapaulan sa Metro Manila, Calabarzon, Soc-Sargen, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan. Gayon din sa Bicol Region, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm at natitirang bahagi ng Central Luzon at Mimaropa. Localized thunderstorms na nagpapaulan sa natitirang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, light to intense rains ang posibleng maranasan bukas sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na sa Zambales, Marinduque, Quezon, Aurora at Oriental Mindoro. May chance rin ng light to intense rain sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Light to moderate rains naman sa Metro Manila simula bukas ng umaga hanggang gabi. Gumuho ang bahaging yan ng kalsada sa Panabo City sa Davao del Norte matapos umapaw ang ilog doon dahil sa baha. Pinangangambahan tuloy ng mga residente ang peligrong dala nito, lalo't may mga sasakyan pa rin dumaraan dahil walang alternatibong ruta. Binahang ilog din ang nararanasan ng mga residente sa UP Maguindanao del Norte. Tulong-tulong ang mga residente na magtawid ng gamit sa gitna ng rumaragasang ilog. Dama rin ang malakas na ulan sa Bukidnon. Naranasan din yan sa Zamboanga, Sibugay, dahilan para matumbang ilang punong ito sa kalsada. Epekto ng ITCZ at habagat ang mga pag-ulan sa Mindanao. Bukod sa Maynila, nalubog ulit ang ilang bahaing lugar sa Quezon City kahapon dahil sa malakas na ulan. Sa isang barangay, hanggang leeg ang tubig at may sofa pa na inanod. Paano nga ba tinutugunan ng LGU ang problema nila sa baha? Alamin sa pagtutok ni Nico Wahi. Bandang alas 3 ng hapon kahapon nang bumuhos ang malakas na ulan sa malaking bahagi ng Metro Manila. Mabilis binaha ang mga kalsada sa Quezon City tulad sa Timog Avenue. May mga sasakyang nagdalawang isip na suungin ng gutter deep na baha sa bahaging ito ng Scout Tobias. Bumaha rin sa Scout Madrinian. Mabilis ding tumaas ang baha sa Manila North Cemetery. Sabi ni Yus Cooper K. Estacio, abot tuhod ang baha at may mga na-stranded pang motorsiklo. Binaha rin ang Araneta Avenue, corner Caliraya Street sa Barangay Tatalon, na ayon kay Yus Cooper Henson ay madalas binabaha kapag malakas ang ulan. Hanggang baywang naman ang baha sa bahaging ito ng NS Amoranto Avenue. Ang SUV ito tuluyang nalubog sa tubig. Sa kuha ng CCTV ng barangay, makikita ang hanggang leeg na tubig sa Barangay Santo Domingo. Naglutangan ng mga basura. Ang malaking sofa na ito tumawid pa sa kabilang kalsada. Sinamantala naman ng mga batang ito ang maglaro sa baha gamit ang kanilang DIY bangka. 3 pamilya sa barangay ang pansamantalang pinalikas. Kasi yung area talaga nila, medyo mababa sila and parang prone talaga sila na mag-catch ng mga flood waters. Tapos nasa waterways din sila ng San Juan River. Kaya talagang prone sila. Agad din naman daw pinauwi ang mga residente nang bumaba ang tubig dakong alas 11 ng gabi. Kinabukasan, tumambad ang mga naiwang basura at putik, kaya nagsagawa ng clearing operations ang lokal na pamahalaan. Ayon sa Quezon City Disaster and Risk Reduction Management Council, may mga pinaplanong flood control project ang lokal na pamahalaan. This is the Catch Basin Project sa Drainage Master Plan ng QC. Inaaral na to at I think it's gonna be done soon. Pero kasi medyo long process to. It's like getting a parang open area, huhukayin siya, tapos bubuksan, parang gagawa ng parang catch water basin.
Usually sa basketball court yon, tapos para dun dadalo yung flood water, tapos pagka humina na yung ulan, unti-unting i-let go naman yung water. So more than 100 plus na drainage ang gagawin dito sa catch water basin na tinatawag namin. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. May mga pauwi na Pilipino galing Israel at Iran na nagpasaklolo matapos maipit sa gantihan ng mga airstrike ng dalawang bansa. Nakatutok si Dano Tingkung. Sa gitna ng hidwaan ng Israel at Iran na nauwi ngayon sa pag-target ng Amerika sa Iranian nuclear facility, sinabi ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipinong nasaktan o nasawi sa Iran. 1,200, almost all are members of Iranian families, meaning nag-asawa na... Remember, you would remember, sir. Pero may mga nagpasaklolo. Ayon sa DFA, posibleng sa Huwebes dumating galing Iran ang 6 na OFW at 2 turistang naipit sa gulo. Halos 20 naman ang nagpahayag ng intensyong umalis ng Iran. Tinatrabaho na raw ng DFA kung paano sila maililikas. Sarado kasi ang airspace ng Iran at Israel at tanging komunikasyon lang palabas ng Iran ang nakalulusot. Na-announce namin na first batch na ng few OFWs should be leaving for Iran through Turkmenistan. Kasama sa mga inaayos daw ng DFA na mapayagan ding sumama sa repatriation ng mga asawa ng mga Pilipino na Iranian pero may Filipino nationality. Sa Israel naman, 4 na turistang sinundo ng embahada natin matapos tumawid sa Amman, Jordan ang inaasahang darating ngayong araw. Bukas naman inaasahang darating ang nasa 26 na OFW at 1 turista. Sa kabila ng sitwasyon, ayon sa DFA, nananatili ang Alert Level 3 sa Israel at Iran. Ibig sabihin, voluntaryo ang pag-alis. Walang plano sa ngayon na iakyat sa Level 4 ang alert level doon. Mas maraming Pilipino sa Israel ang walang balak umuwi. Bukod sa mga pauwi na, halos 200 pa lang ang nagpahayag ng intensyon na umuwi. Most ng gustong umuwi, ito yung mga hindi pa veterano na OFW. Siguro mga 2 or 3 years lang nandun, no? Kasi mga naka 10 years na 20 years na lang going home, sanay na sila dito. Lahat ng uuwi, bibigyan ng kaukulang tulong kabilang ang psychosocial counseling, livelihood scholarship at ano pang ibang mga kailangan. Para sa mga kamag-anak na nahihirapang kontakin ang kanilang mga mahal sa buhay sa Israel o Iran, maaaring makipag-ugnayan sa DFA, Department of Migrant Workers o sa Embahada ng Pilipinas sa Iran o Israel. Para sa GMA Integrated News, Dana Tingkung ko, nakatutok 24 oras. Sa pagsipa na naman ng petrolyo, handa raw ang gobyerno na magbigay ng fuel subsidy. Pero tingin ay sa eksperto, kailangan ng contingency plan sa ayuda kapag nagtuloy-tuloy ang taas presyo. Ang isang grupo ng mga tsuper, pag-aaralan ng paghirit ng taas pasahe. Nakatutok si Mav Gonzalez. Tila wala ng preno ang oil price spike sa Martes. Ayon sa industry source, 4 pesos and 90 centavos hanggang 5 pesos and 20 centavos ang itataas kada litro ng diesel. 3 pesos and 20 centavos hanggang 3 pesos and 50 centavos naman sa gasolina. Nagpatawag na raw ng meeting ang mga opisyal ng Department of Energy at malamang hihiling sila sa oil companies na utay-utayin ang dagdag presyo. Nakahanda na ang Department of Transportation para magbigay ng fuel subsidy sa PUV drivers. Sinabi po dito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na handa po ang pamahalaan para po magpaabot ng fuel subsidy sa mga sektor na lubhang tatamaan po ng oil disruption dahil na po sa conflict sa pagitan po ng Israel at Iran. Ibibigay na raw ng DOTR ang listahan ng mga posibleng benepisyaryo sa LTFRB na siyang mag-aayos ng guidelines sa pamimigay ng fuel subsidy. Makikipag-ugnayan din ng DOTR sa mga lokal na pamahalaan. Mabibigyan din ng fuel subsidy maging yung mga hindi nagpalista sa PUV Modernization Program. Pero may fuel subsidy man, mariing pa rin kinondena ng transport group na Piston ang big-time oil price hike. Tingin nila, minamanipula lang ng mga negosyante ang presyo ng petrolyo. Wala pa man pong nagaganap na gira, tuloy-tuloy na pong tumataas yung presyo ng petrolyo dito sa ating bansa. Malaking dagok ito, malaking pahirap. Sa bawat pagtataas at paggalaw ng presyo ng petrolyo,
ay ang kaakibat niya na yung pagtaas ng mga pangunahing mga bilihin. Pag-aaralan daw ng piston ang paghingi ng taas pasahe. Pero ayaw raw talaga nilang maapektuhan ang mga commuter. Lalo't halos hindi nila ramdam ang ginhawa kung piso lang ang ibibigay. Kailangan po natin buligligin ng administrasyon ni Bongbong Marcos na umaksyon siya, no? At maglabas siya ng isang executive order na isuspindi muna yung implementation ng mataas na buwis sa produktong petrolyo. Dahil sa oil price hike, may mga kilos protesta bukas at Martes ang piston sa Philcoa, Quezon City. Pero hindi raw ito tigil pasada. Tingin naman ng isang ekonomista, hindi ayuda ang sagot lalo kung lumawak pa ang gyera sa Middle East. Mauubos ang kaba ng bahay pagka tayo po ay tuloy-tuloy na nag-ayuda. At hindi pa po ito ang katapusan ng pagtaas ng presyo ng fuel. Kailangan po talaga magkaroon ng contingency plan ang pamahalaan kung papaano makakapagbigay ng tulong nang hindi masyadong gagalawin ang ating mga buwis o kaya hindi na po papataasin o kaya po bigyan ng subsidiya yung tamang sektor. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nagliyab habang nasa ere ang isang hot air balloon sa Brazil at kita rin may nahulog mula sa itaas. Tuluyang humiwalay sa parachute valve ang basket kung saan nakasakay ang mga turista. Bumagsak ito sa gubat. Ayon sa mga otoridad, 8 ang nasawi at 21 pasahero nito. 13 ang nasagip at dinala sa ospital, hindi pa isinasa publiko ang kanilang kalagayan. Iniimbestigahan ang disgrasya. Kamakailan lang may bumagsak ding hot air balloon sa Brazil na ikinamatay naman ng isa. Bukas na po ang itinakdang deadline kay Vice President Sara Duterte para sumagot sa summons ng impeachment court. At si Pangulong Bongbong Marcos sinabing pinili niyang hindi makialam sa impeachment trial ng Vice Presidente. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabi, hindi siya nakikialam sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. If a president chooses to do that, I choose not to. Bukas ang deadline ni Vice President Duterte para sumagot sa summons ng impeachment court. Nasa Australia ang vice para sa isang personal na biyahe at bagamat nagsalita sa harap ng Filipino community roon, wala siyang nabanggit tungkol sa impeachment. Hindi naman nagpaunlak ng panayam ang kanyang defense team. Pero sabi ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, hindi man sumagot ang bise, tuloy ang impeachment proceedings. It will not stop the proceeding. She will be declared in default. The prosecution will present its evidence, but the defense can still rebut the evidence presented by the prosecution. Sabi ni Carpio, pwedeng utusan ng Korte Suprema ang impeachment court na ituloy ang paglilitis sakaling idulog sa mga mahistrado ang issue. Ang Supreme Court, ang Supreme nga eh. I don't see any reason why the Senate of the 20th Congress will not comply. They will comply the moment the Supreme Court will say, tuloy ang trial. Ayon naman sa isang constitutional law expert, pwedeng i-contempt ng Senate Impeachment Court ang bise kung hindi siya sasagot. Meron silang inherent power na gano'n, no? Kung hindi naman siya mag-submit ng answer, hindi na kailangan yung rejoinder ng House. Pag hindi ka sumagot, ibig sabihin, wala kang matinong sagot dun sa mga paratang. Naniniwala naman si House Assistant Majority Leader Jude Asidre na bagamat hindi na kailangang hingan ng Senate Impeachment Court ang Kamara sa 20th Congress ng certification na desidido itong isulong ang Articles of Impeachment, malamang daw ay sundin ito ng House Prosecution Panel. Verified, validated, and we signed it in front of the Secretary General. For me, that is sufficient already. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Kinuwestiyon ni Ombudsman Samuel Martires kung bakit sila binigyan ng Kamara ng kopya ng committee report kung hindi pala ang mga ito ang magiging complainant sa reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnayan sa investigasyon ng Kamara sa paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd. Ayon kay Martires, itinuturing nilang
ang committee report tulad ng iba pang ibinigay dati ng Senado at Kamara. Posibleng nalito at naguluhan lang daw si House spokesperson Princess Abante na nagsabing hindi sila nag-file sa Ombudsman ng criminal at administrative complaint laban sa Vice Presidente. Ay kay Martires, mismo ang Secretary General ng Kamara ang nag-endorse sa Ombudsman ng committee report mula sa Committee on Good Government and Public Accountability. Tuloy daw ang investigasyon nila. At bibigyan daw nila ang Kamara ng sapat na oras para isumite ang pledge nito, oras na magkontra sa salaysay ang bise at iba pang respondents. Kung hindi raw makikipagtulungan ng komite ng Kamara, mapipilitan daw ang Ombudsman na i-cite in contempt sila. Pinuri naman ng chairman ng komite na si Representative Joel Chua ang anyay mabilis ang aksyon ng Ombudsman para simulan ang preliminary investigation. Anya, unusual at significant na nilaktawan ng Ombudsman ang karaniwang fact-finding phase. Nakita raw agad ng Ombudsman ang kalakasan ng kanilang committee report kahit wala pa silang ebidensyang ipinapasa. Dahil naging complaint na ito, handa raw silang gampanan ang papel nila bilang complainant. Pero anya, walang formal complaint na ginawa ang House Committee. Stretch the stress away. Sa pagdiriwang ng International Day of Yoga, sabay-sabay na nag-yoga ang ilan. Ang magandang epekto ng yoga, alamin sa pagtutok ni Bon Aquino. Inhale, exhale. Sabay-sabay na nag-yoga ang nasa 400 participants sa pagdiriwang ng International Day of Yoga sa University of Perpetual Help Delta Sports Complex sa Las Piñas. Ang yoga ay isang ancient practice na nag-originate sa bansang India. Nakiyoga rin sina Ambassador of India to the Philippines, Shri Harsh Kumar Jain, at United Nations Resident Coordinator sa Pilipinas na si Arnold Peral. This year's theme, Yoga for One Earth, One Health, reminds us that well-being is not just an individual pursuit, but a collective responsibility. It shows how much yoga has become centered to the lives of millions and millions of people around the globe, and how the governments also have been recognizing its importance. At syempre bilang beginner, sinubukan ko rin. Itong ginagawa namin, ang tawag dito ay Common Yoga Protocol. Medyo challenging siya. Sobrang halaga rito yung flexibility ng katawan. Ilan daw sa magandang epekto ng yoga ay ang physical vitality, mental clarity at emotional stability. It is not just stretches, it is an attitude. The attitude towards the nature, that attitude towards your own life. Union with your body, with your breath, and with your mind. Bukod nga sa mga positions, itinuturo din dito sa yoga yung pagme-meditate at yung tamang breathing o yung mga breathing exercises. So, bukod dun sa mahihirap na positions, after nun, medyo nakaka-relax na kami ngayon. Nakaka-relax po talaga siya ng isip. First time, it was a bit painful while doing the stretches, but the meditation was good. Let us also take this opportunity to strengthen cultural appreciation and build friendships between borders. Matapos ang programa, may meditation at chakra yoga session pa na gumagamit ng tunog at breathing exercises. It's an emo energy balancing exercise. So we use sound and breath to connect with our emotional and energy body. Para sa GMA Integrated News, Bon Aquino, nakatutok, 24 oras. Nagulat ang babae niya na makita ang makamandag na ahas na kung tawagin ay walo-walo. Nagtitili siya sa sobrang takot dahil lumapit ito sa kanyang balikat. Nag-aaral daw noon ang babae ng free diving lesson sa Mabini, Batangas ang maispatan ng ahas sa lumalangoy papalapit sa kanila. Ayon sa video uploader na isang diving coach, mabuti na lang at walang natuklaw ang ahas. Ang walo-walo ay sea crate. Ay hindi raw talaga agresibo pero isa ito sa mga pinakamakamandang na ahas sa mundo. Hindi pa man formal na nagsisimula ang napagkasundo ang joint exercises ng Pilipinas at Japan, pinagtitibay raw ng dalawang bansa ang kanilang alyansang pandepensa, lalo't nasa bansa ngayon ang dalawang barko ng Japan. Nakatutok si JP Soriano. Mula Japan,
Dumating sa Pierre sa Maynila umaga nitong Sabado ang JS Ise, isa sa pinakamalaking Yuga-class helicopter destroyer ng Japan Maritime Self-Defense Force. Sinalubong sila ng Philippine Navy Band. Isa ang GMA Integrated News sa nakasilip sa loob ng barko na nasa Pilipinas ngayon bilang bahagi ng Indo-Pacific Deployment 2025 ng Japan. Sa flight deck, kitang-kita ang lawak ng warship kung saan pwedeng mag-land ang military helicopters gaya ng SH-60K helicopters. Bukod sa makabagong command and control capabilities ng JS Ise, meron din itong anti-submarine at anti-aircraft capabilities. At mula rito sa flight deck ng JS Ise, sasakay ka ng elevator para makababa ka ulit sa lower ground ng isa sa pinakamalaking helicopter destroyer ng Japan na narito ngayon sa Pilipinas. Ayon sa Navy Commander ng Japan, layo ng kanilang pagpunta sa Pilipinas ang pagsulong ng pagpapanatili ng regional and security cooperation at pagkakaroon ng joint training exercises sa Pilipinas. Lalo't aprobado na ng Diet o Parliament ng Japan ang Reciprocal Access Agreement. This protocol is contributing to the peace and stability in the region to realize a free and open in the Pacific. Sa ilalim ng RAA, maaaring maging bahagi ng joint exercises sa Pilipinas ang JMSDF. Nasa Port of Manila rin ang Takanami-class destroyer ng Japan na JS Suzunami. Sabi ng Japan, ang pagbisita ay bahagi ng kanilang commitment sa pagsusulong ng isang mapayapang defense at security cooperation at exchanges at hindi raw ito nakatuon para labanan ang anumang partikular na bansa. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Isa ka rin ba sa mga na-LSS sa Hot Maria Clara song ni Sanya Lopez na binansagan bilang Asia's mekaniko ng netizens? Ang ilan kumasana at umaura sa kani-kanilang version ng kanta. Silipin yan sa aking chika. From the OG version, hanggang sa naging ringtone na Kasamhat mariklara la ko siya mag-ara doon ito mekaniko. gising talaga ang pagiging demure na dalaga mo kapag ito ang alarm mo. Hat mariklara la ko siya mag-ara doon ito mekaniko. Pero wait, is this the real Maria Clara na nagpa-practice pa raw para sa Independence Day? Aba, aliw talaga ang mga pakulong ngayon ng netizens sa hit song ni Kapuso actress at Sangre Danaya Sanya Lopez na Hot Maria Clara. Bansag nga sa kanya ng netizens, our very own Asia's Mekaniko. Sa throwback episode na ito ng All Out Sundays, tila coincidence ang performance niya noon kasama ang co-stars niya ngayon sa Encantadia Chronicles Sangre. Sa mga gustong ma-achieve ang steps niyan, worry not dahil may pa-tutorial din siya. Hot, nakataas. Hot, Maria Clara, like a kotseng magara, donida meka, Nico. Nico. Na mabilis namang na-gets ng netizens. Ayan, may sayaw tayo. So, ito lang siya. Hot, start natin hot, Maria Clara, tingin. Like a kotseng magara, donida mekaniko. From dance challenges, iba't ibang rendition din ng kanta ang nagdipa na online. Cause I'm hot, Maria Clara, like kotseng magara, donida mekaniko. May R&B ang atake. I'm a hot Maria Clara, di basta sasama, you think I'm a lot loco. Itong isa naman, mapanakit na version. I'm hot Maria Clara, the mule na talaga, and boy, you should know my word. Ahora. Ang debut single na ito ni Sanya noong pang 2022, biglang boom at trending ngayon online. And like a Kotseng Magara, nasa 2.7 million views na ito. O sige, ano pang hinihintay nyo? Aura na! At
Yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.